Isang mapagpalang gabi po mga kapatid. Muli po, kumusta po ang bawat isa sa kanyang tahanan. Dalangin ko po na nasa mabuti at puno ng kapayapaan at kagalakan ang bawat buhay ng mga kapatid natin. Sa kabila po ng ating pandemic na nagpapatuloy, naniniwala po ako, tayo po ay nasa mabuting kalagayan. So, sa gabi pong ito, tayo po ay nagpapatuloy sa ating gawain, sa ating Wednesday service. So, biyaya po ng Panginoon na muling makatayo sa inyong harapan, bagamat talagang yung kaaway, laging nandyan, kaba, dami mong kaabalahan, dami mong iniisip, pero ang topic po natin sa gabing ito ay nagpaalala po sa akin kung ano po ang dapat gawin ng isang mananampalataya at isang lingkod ng Panginoon. Muli, maraming salamat po sa ating sa ating Panginoon na makatayo sa inyong harapan. Sa month po natin, sa buwan natin ito, ang ating pong topic ay faithfulness in the new normal. New normal na po ang tawag natin sa panahon ngayon. So, paano po tayo magiging faithfulness sa kabila ng mga nararanasan natin sa ating mga buhay? Paano tayo magiging tapat sa ating Panginoon, sa ating paglilingkod, sa kabila ng ating mga nararanasan? Ang Panginoon po natin ay sobrang napakatapat sa atin. Given na napakatapat ng ating Panginoon, given na yung kanyang kabutihan, given na yung kanyang biyaya, yung pagpapala, yung mga himala niya sa buhay natin, sa kabila ng mga nangyayari, nararanasan natin yung kabutihan at katapatan ng Panginoon. Ngunit sa gabing ito, hindi po natin pag-uusapan ang katapatan ng Panginoon dahil alam po natin kung gaano katapat at kabuti ang ating Panginoon. Pag-uusapan po natin sa gabing ito, gaano tayo katapat sa Panginoon sa kabila ng new normal nating panahon. Tayo po'y dadako sa salita ng Diyos sa gabing ito. Makibukas po kayo sa akin sa aklat ng Lucas. Matatagpuan natin sa aklat ng Lucas chapter 14 verse 25 to 33. Sabi po dito sa MBB ko po ito kinuha. Sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. Ang ayaw magpasa ng sarili niyang cross at sumunod sa akin ay hindi maaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo ay nagbabalak na magtayo ng tore, hindi ba siya uupo muna upang magplano at kwentahin kung magkano ang magagastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pera para maipatapos ang kanyang ipapatayo?" 29. Baka kung matapos ang mailagay ang mga pundasyon ay hindi naman mayari ang tore, siya ay kukutsain lamang ng lahat. Nang makakita niyon, sasabihin nila, "Ang taong iyo'y nagsimulang magtayo, ngunit hindi naman na ipatapos." O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa, hari ang hindi muna mauupo upang pag-aralang mabuti kung ang 10,000 kawal niya ay may sasagupa sa kalaban na may 20,000 kawal. 32. At kung hindi niya kaya, malayo pa kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po muli sa gabing ito na kami, Lord, ay makarinig ng mga salita mo, makapagbulay-bulay, Lord, at mapaalalahanan, Lord, kung gaano ka katapat sa amin at kung ano po, Lord, ang dapat namin gawin sa panahon na new normal kami, Panginoon. Tulungan mo kami na paalalahanan, Panginoon, yung mga commitment, yung mga pangako namin sa iyo, upang, Lord, kami ay makapagpatuloy sa kabila, Lord, ng mahirap na sitwasyon dahil, Lord, sa pandemic, Panginoon. O Banal na Espiritu, samahan niyo po ako, tulungan niyo po ako, Panginoon. Dahil naniniwala po ako, wala pa akong magagawa kung wala kayo, Panginoon. Lord, inaamin ko, kulang at kapos ako sa lahat ng bagay, lalo-lalo na, Lord, sa mga salita mo. Kaya sa gabing ito, Panginoon, ikaw po ang mangusap, ikaw po ang magsalita sa lahat ng makakarinig, sa lahat ng makakapanood, Panginoon. Mangusap kayo sa pamamagitan ng mga salita mo at maging pagpapala at kalakasan po ng bawat isa. Muli, Panginoon, salamat, Panginoon, inaangkin namin ang katagumpayan sa gawain ito.
At patuloy mo kaming datnan na nagpupuri, sumasambat na naglilingkod sa tangi at dakilang pangalan ng iyong buktong anak na si Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. So dito po sa gabi pong ito, pag-aaralan po natin yung commitment. Dito po sa binasa natin ang pagiging alagad. Anong uri po ba tayong alagad ng Panginoon? So, meron pong word na commitment. Karamihan po lalo na sa mga babalak lumagay sa buhay may asawa, minsan natatakot sila sa papasukin nilang relasyon dahil ayaw nila ng commitment. Kasi po ang commitment po ay may kaakibat na obligasyon o pangako sa tao makakasama. Sabi po ang commitment po, commitment is an engagement or obligation that restrict freedom or action. So commitment po may obligasyon po kayo. Obligasyon. Commitment is a dedication, devotion, faithfulness, obligation, duty, at marami pa pong kahulugan ang commitment. Ngunit sa salita pong Tagalog, ginugol ko po siya. Kung ano po yung ibig sabihin ng commitment. Dalawa lang po yung talagang lumalabas. Yun po ay pagkatalaga o pagtatalaga o pangako. So ano po ba ang pangako natin sa Panginoon? Tayo po ay nakakilala sa Panginoon. At nang tayo pa ay nakakilala sa Panginoon, may pinangako po ang Lord sa atin. Sabi po doon sa John 3:16, kung tayo mananampalataya, tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit meron po yun, tayo din po ay may pangako na binitawan. Sabi po, kahit gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan at ang sino mang tumanggap sa Kanya, magkakaroon ng buhay na ganap. Buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin, hindi lang basta ang Lord ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Ang kailangan po natin ay kilalanin, panampalatayanan siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. So, yun po yung isang pangako natin sa Panginoon bilang tumanggap ng kaligtasan ng buhay na walang hanggan. At tayo po ay tinawag ng Panginoon. Tayo po ay naging Kristiyano ang tawagin. Tayo po ay nagkaroon ng mga ministry. At bilang merong mga hinahawakang ministry, tayo po ay may commitment sa Panginoon. Hindi lang po sa ating mga leader, hindi lang po sa ating pastor. Higit sa lahat, meron po tayong commitment sa ating Panginoon. At yun po ang pag-aaralan natin. At sa gabi pong ito, may pamagat po ako, pagtupad sa pangako, or keeping the promise. Paano po natin tutuparin ang pangako natin sa Panginoon nung tinanggap natin siya bilang Panginoon tagapagligtas, nung tinanggap natin ang ating ministry na nagmula sa Panginoon. So number 1 po, bilang pagtupad sa ating pangako, kailangan po natin unahin ang Panginoon. Number 1, put God first. Sabi po sa verse 26, sabi po dito, hindi maaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. So nais po ng Panginoon, unahin natin siya. Sabi po sa Exodus, meron pong verse doon, siloso po ang ating Panginoon, mapaniguguin. Ayaw po niya ng pangalawa. Ayaw po niya ng hindi siyang inuuna. Kaya po sinasabi po na put God first. Yamang tayo ay Yaman po tayo ay nag-commit sa ating Panginoon. Tinanggap natin ang ating ministry. Nung tinanggap natin siya bilang Panginoon na tagapagligtas, pinapaalalahanan po tayo ng Panginoon. Unahin po natin siya. So tinatawagan po ng Panginoon, unahin siya bago ang ano pa mang bagay. Sabi po, maging ang ating pamilya, sabi pa, maging ang ating sarili ay hindi natin maaring unahin. Bagkos, sabi niya, sa lahat ng relasyon, above any relationship, unahin po natin ang Panginoon. Kung hindi natin po ito magagawa at may papangako, hindi daw po tayo maaring maging alagad ng Panginoon. So, ganyan po ka-stricto ang ating Panginoon pagdating po sa relasyon natin sa Kanya. Sabi nga, siloso ang ating Panginoon. At totoo naman po, ang binigay po sa atin ng Panginoon is buhay na walang hanggan. So, ano naman po kung
Hinihingi niya sa atin yung ating oras. Hindi na, di ba, lagi pong siya, hindi naman po lahat ng oras natin. Ang sabi ko, pagising, unahin natin siya. Mag-good morning tayo sa kanya. Unahin natin mga salita niya. Po ba? Ganun po ang nais ng Panginoon. Unahin natin siya sa lahat ng bagay. Dahil sabi nga po sa Lucas chapter 10 verse 27a, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong pag-iisip. Ibig sabihin buo. Walang bawas, walang kulang, buong puso. Sinais ng Panginoon, yung puso natin ay number 1 siya. Buong kaluluwa, nais ng Panginoon na patuloy siya ang lagi nating inuuna, iniisip. Yung lakas natin, hindi dapat naubos sa kung anumang mga bagay. Dapat yung lakas natin nauna para sa Panginoon. Ibibigay muna natin yung lakas natin sa Panginoon bago sa ibang bagay. At tandaan po natin, ang lahat ng bagay, pag unahin natin ang Panginoon, idaragdag ng lahat ng ating Panginoon. So, ganun po ang Panginoon. Hindi niya inaangkin ang ating buong oras, yung ating buong araw. Ang nais lang niya, na sa pagising pa lang natin, alalahanin na natin siya, unahin na natin siya. Huwag yung ating, opo, mahal natin ang pamilya natin, mahal natin ang ating mga anak, magulang, ngunit sabi po, kung hindi po natin kaya iwan ang ating magulang, ang ating mga kapatid, hindi daw po tayo maaring maging alagad ng Panginoon. So, tayo po ay may sinumpaan sa Panginoon. Sumumpa po tayo, nung tinanggap natin ang ministry, sinunggap natin ang Panginoon. Meron po tayo. Alala ko po nung share po ako, meron po kami mga pinirmahan po doon, binigay ng tungkulin na dapat laging mayroon kang time sa Panginoon. Yung oras mo dapat hindi na ba nawawala sa Panginoon. So yung po yung paalala sa atin ng Panginoon sa hapong ito. Unahin po natin ating Panginoon. Keeping the promise, number 1, put God first, and number 2 po, carry your cross. Carry your cross. Sabi po sa chapter 27, ang ayaw magpasa ng sarili niyang cross at sumunod sa akin ay hindi maaring maging alagad ko. Paano po ngayon? Napakahirap po ng buhay. Ang dami pong nangyayari. So, ano po ang gagawin natin? Iiwanan na ba natin yung ating commitment sa ating Panginoon? Bibitawan na ba natin yung pangako natin sa Panginoon? Dahil nahihirapan na tayo. Sabi po, ang mga nagnanais na sumunod sa Panginoon, ngunit ayaw nilang magpasa ng cross, ay hindi maaring maging alagad ng Panginoon. Sabi po ang pagiging Kristiyano po is not a bed of roses. Hindi pwedeng dahil Kristiyano ka na, ayaw mo na ng problema. Hindi pwedeng Kristiyano ka na, gusto mo lagi ka na lang masaya. Tandaan po natin ang laging sinasabi, naririnig natin. Sa mga pagsubok, sa mga cross na ano ba yung mga cross na pinapasan mo? Yung cross bang yun ay yung karamdaman? Ang cross bang yun ay yung pamilya na nagpapahirap sa'yo? Yung anak mo na matigas ang ulo, na ayaw magpasaway? Mga kapitbahay na laging maingay? Ano ba yung cross na pinapasan natin? Kung hindi daw po natin kayang dalhin at hindi natin kayang sumunod sa Panginoon, ang hindi natin bitbit ang mga cross na yun, hindi po tayo maaaring maging alagad ng Panginoon. Hindi po pwedeng maging palamuti lang ang cross natin sa buhay. Sabi po, ano po ba ang pangako natin sa Diyos? Nakatalaga po tayo sa Diyos upang gawin ang isang ministeryo. Tayo po ay may ministry, pinagkatiwalaan po tayo ng Panginoon. Dahil alam po ng Panginoon, kaya natin. Ako na ating mga pastor, hindi tayo bibigyan ng isang, hindi tayo pinili ng Lord para lang sa walang dahilan. May dahilan po ang Lord. So, meron ka na bang ministry? O wala pa rin hanggang sa ngayon? Pandemic na, baka may kaya ka nang gawin. Po ba? Hindi po nagiging dahilan ang pandemic na to para yung ministry natin o sabihin natin ng Lord, pandemic na, paano pa ako magkakaroon ng ministry? Meron po. Meron at meron po. Maaari ka pong sumali sa mga virtual na gawain, mga kananayan,
katatayan, yung adult, youth, meron ka pong maaring gawin. Wala ka pang ministry, pag magbe-virtual po kayo, magbe-fellowship kayo, mag-invite ka po. Isa na po yung way para magkaroon ka ng ministry sa Panginoon. So wag po nating hayaan na ang pandemic na to ay magpatigil sa mga gawain natin. Marami pong kaparaanan. Ang Lord po, sabi nga, laging sinasabi, bago pa dumating ang mga pagsubok, ang mga problema, meron na pong kasagutan ang Panginoon. At bago pa po dumating ang problema, ang pandemic na to, may solusyon na po si Lord para hindi matigil ang mga gawain niya. Kailangan lang po natin maging tapat, kumilos, gumawa para po sa Panginoon. Ipakita po natin yung pagiging faithfulness natin, yung pangako natin, yung commitment natin sa Lord, panindigan po natin. Dahil ang Diyos po ay patuloy na kumikilos sa buhay. Yung po pinapatibay ng ating pangako ang ating relasyon sa Panginoon. Ngunit, anumang pagsira sa pangako ito ay susugat sa puso ng ating Panginoon. Amen po ba? Ang Diyos, pag tumatawag tayo, nananalangin, ang daming request, tumutugon po si Lord. Tapos tayo, maliit na bagay, hindi natin magawa. Sumumpa po tayo, nagagawin natin yung mga ministry natin. Sumumpa po tayo, natutugon tayo sa mga pinapagawa sa atin ng mga leader. Pero dahil po nag-pandemic, nawala na. Pati pagsimba, tinatamad na, nasanay na sa online. Hindi po masama mag-online, pero para po sa akin, iba po talaga pag face-to-face. Kaya, muli po patuloy tayong paalalahan ng salita ng Diyos sa gabing ito. Yung commitment, kumusta na yung pangako mo, kumusta na yung commitment mo sa Panginoon, paano mo na itinatalaga ang buhay mo sa gawain para sa Panginoon. So number 3 po, paano po natin magagawa ang ating matutupad ang ating pangako sa Panginoon. Number 3 po, finish till the end. Tapusin po natin kung ano po yung nasimulan natin. Inumpisa, di po ba sabi yun, inumpisahan mo, tapusin mo. Diba? Pinag-aralan mo, pinag-isipan, mabuti ang ministry. Kaya tapusin po natin, sasamahan po tayo ng Panginoon sa ating ministry. Kaya wala pong dahilan para po tayo tumigil. Sabi po sa chapter 28, kung ang isa sa inyo ay nagbabalak na magtayo ng tore, hindi ba siya uupo muna upang magplano at kwentahin kung magkano ang magagastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pera para maipatapos ang kanyang ipapatayo. So, ibig sabihin, kung tinanggap po natin ang ministry natin, bago po tayo nagtulog sa ating mga ministry, pinag-aralan po natin po, diba, kinausap tayo ng ating leader, ng ating pastor, na ganito po ang magiging tungkulin nyo bilang pagtanggap sa ministry na binigay sa inyo. Dapat po ganito, dapat ganon. So, ipinaliwanag po sa atin. So, tayo tinanggap natin, ibig sabihin, willing po tayo na sundin at gawin, tuparin ang pangako. So, handa ka pa ba? Nagagawa pa po ba natin, mga kapatid, ang ministry ngayon? Sabi po, tayo pong nagsimula na ulit tayo sa pagsisimba, nagsimula na ulit tayo sa mga gawain, sa mga virtual, sabi ko nga po kanina, wag po puro umpisa. Ako po, sinasabi ko po sa virtual namin mga nanay, minsan po may inang signal, minsan maingay. Sabi ko, nawa hindi maging daan ito para tumigil ang gawain natin. Kundi, mas lalo pa tayong magsumikap na magpatuloy at mapalago pa ang gawain natin. Kasi doon po nalulugod ang Lord. Hindi po natin dapat, bagamat nakaka-distract minsan pag yung medyo maingay sa ating mga gawain, pero dapat hindi po ito nagiging daan para baliwalain natin yung mga gawain natin. Virtual man ito, o ano man ang ginagawa natin para sa Panginoon. Ipagpatuloy po natin, sabi ko. Nagsimula po tayo ng devotion, ipagpatuloy po natin. Tayo po ay nangangako sa Panginoon, tayo po ay pumerma, meron po tayong kasunduan sa Panginoon at hindi lang po sa leader at higit sa lahat sa ating Panginoon. Kaya tayo pong nagsimula ng mga C2S, pagpatuloy po natin, bagamat nahirap, pagpatuloy po natin kasi masasayang po pag tayo ay huminto. Mga naumpisahan natin mga Bible study, mga virtual, mga gawain,
wag po natin itigil. Kasi meron po tayong mga nakakasama mga bago, meron po tayong mga nasishira na. Wag po tayong huminto kasi di lang po tayo ang kawawa. Ang kawawa po yung mga bago. Kung tayo nga ng mga matatagal na dumarating sa point na titigil, paano pa yung mga magulang? So gawin po natin ang lahat ng ating makakaya para po sa Panginoon. Commit po natin yung ating yamang tinanggap natin, ikinumit natin ang ating mga sarili sa Panginoon, ituloy na po natin. Mahirap man, ako po, yung sinabing muling tatayo, Lord, sabi ko, pwede ba next time na lang, sa susunod na lang, kasi busy, tapos meron nga po akong bagong alaga, pero pinaalalahanan po ako ng Panginoon. Hindi po ang gawain ko, hindi po yung pamilya ko, hindi po yung mga ginagawa natin sa bahay ang maaring maging hadlang para hindi tayo magpatuloy sa ating sinumpaang pangako sa Panginoon. Sabi po doon sa nabasa ko, tayo mga magulang daw po nagpabautismo ng mga sanggol o mga anak natin sa simbahan. Huwag naman po nating hayaan na muling dadako ang mga anak natin araw na ng kasal. Diba? Parang nakakalungkot. Inihandog mo nung maliit pa sa church ang iyong anak. Tapos, napabayaan na, hindi na nagsimba. Kasi pandemic, lalo na sa panahon pandemic, may iwas tayo sa magkasakit. Pero wag naman po sana dumating yung point na ibabalik natin yung anak natin pag araw ng kasal. Di po ba? Malulungkot po ang Panginoon nun. Tayo po ay may sinumpaan. Mayroon po tayong pangako sa Panginoon. Hindi lang sa ministry natin. Nung tinanggap po natin ang ating Panginoon, tayo po ay sumumpa na sa Kanya. Na yung relasyon natin sa Kanya ay panghabang buhay at hindi panandalian. So nangako po tayo, nagturoan natin silang manalangin at magbasa ng Biblia. Yamang nasimulan na po natin ito, tapusin na natin ang ating sinimula. Tinanggap natin ang ating ministry, huwag po nating pabayaan, huwag po nating bitawan, at lalo mo po natin aayaman. Dahil si Lord po, hindi po tayo inaayaman. Kahit nagkukulang po tayo, kahit nagkakamali tayo, nagkakasala tayo, pag tayo pa ay lumapit sa Kanya, lagi po siyang handang tumulong para sa atin. So ito lang ang ninanais ng Panginoon sa atin. Kung tuparin natin yung pangako natin sa Kanya. Meron ka ng ginagalingan mo sa trabaho, pinag-iigi mo sa trabaho. Di po ba? Bakit? Dahil gusto mong magkaroon ng increase ang iyong salary. Gusto mong ma-promote sa iyong trabaho, sa posisyon mo, gusto mong umangat pa. Di po ba? Pinag-iigi natin sa mga trabaho natin. Mas lalo po natin pag-igihin ang ating mga ginagawa sa Panginoon. Dahil hindi lang po increase, hindi lang po incentive, hindi lang po promotion ang matatanggap sa atin sa Panginoon. Kundi, yung pangako niya, yung tinanggap natin siya. Buhay na walang hanggan. So, ganun po ang Panginoon. Tapusin po natin, nasimulan na po natin, tapusin natin. Huwag po tayo mapagod. Huwag po tayo matakot. Kasama po natin. At number 4 po, paano natin matutupad ang ating pangako? Number 4 po, surrender ourselves to God. Isuko po natin ang ating mga sarili sa Panginoon. Sabi po sa verse 33, gayon din naman hindi maaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay. Ibig sabihin, talikuran, sabi po. Bitawan, alisin, sabi, hindi magiging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay. So, kagaya po kanina, hindi. Ayon ng Panginoon, ng number 2 siya, nais niya patuloy siyang unahin. At ayaw po ng Panginoon na hindi mo papasanin yung mga cross mo para sumunod sa Kanya. At kung meron po tayong inutisan, tapusin po natin. Dahil yun po ang gusto ng Panginoon. So, number 4 po, surrender yourself to God. Isuko po natin ang lahat ng bagay. Sabi po, sa basahin ko lang po yung number 32. Sabi, alam ng haring ito na matatalo siya. At isang taong nag-iisip, inaaral niya ang kanyang magiging kalagayan. Kung patuloy siyang lalaban sa kaaway, hindi siya magwawagi. Kaya susuko na lamang siya at makikipagbati sa kalaban.
So kung tayo po'y nahihirapan na, hindi na po natin kaya, isuko na po natin lahat sa Panginoon. Amen po ba? Isuko po natin ang lahat sa Panginoon. Dahil wala po tayong kayang gawin kung hindi po natin isusuko ang lahat sa Panginoon. Magiging alagad lamang po tayo ng Panginoon kung isusuko natin sa Diyos ang ating buhay. Dahil kung patuloy tayong susuway sa Panginoon, hindi po tayo magtatagumpay. Katulad nga po ng Hari, pinag-aralan niya, paano niya tatalunin ang mga kawal na yon, samantalang dihamak na mas malaki ang bilang ng kaaway nila kaysa sa kanila. So maging magkaroon po tayo ng wisdom kung ano po ang dapat natin gawin. Kapag alam po natin nasusukol tayo ng kaaway, nahihirapan tayo, ang tanging gagawin po lamang natin ay isumuko sa Panginoon. Suko po natin ang ating mga sarili sa Panginoon. Acknowledge that we are nothing without God. Ang Diyos po ang kailangan. Naranasan na po natin magkasala. Naranasan po natin ang sumuway sa Diyos. Di po ba? Dahil sa ating mga kasalanan, tayo po ay naging kaaway ng Diyos. Kaya wag na po natin muli naisin pa na bumalik sa dati. Suko na po natin, nahirapan ka na, napapagod ka na, isuko natin sa Panginoon ang lahat sa ating buhay. Sabi po sa Galatia 2:28, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. So, ibig sabihin, isinuko mo na, hindi na ikaw yun, kundi ang Panginoon. Sabi niya, ang buhay na hindi isinusuko sa Panginoon ay isang sayang na buhay. So mga kapatid, ang buhay mo ba ay nasasayang dahil sa katigasan ng puso mo, sa katigasan ng ulo mo? Huwag po natin sayangin. Sa gabi pong ito, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon. Tayo po ay may commitment sa ating Panginoon. Mayroon po tayong pangako na binitawan sa Panginoon. At ang nais po ng Panginoon, tuparin natin yung pangako natin. Dahil si Lord po, kahit hindi natin hinihiling, tinutupad niya ang mga pangako niya sa atin. Di po ba? Ganon siya kabuti, ganon niya tayo kamahal. Ang buhay na wala sa kamay ng Diyos ay isang ligaw at wasak na buhay. Kung isusuko po natin ang ating buhay sa Diyos, ikaw, ako, ay magkakaroon ng kapayapaan at buhay na walang hanggan. Dahil yun po ang pangako ng Panginoon. Kaya tuparin din po natin yung pangako natin sa Panginoon. Sa gabi pong ito, alalahanin natin ang napakaraming pangako ng Panginoon na nararanasan natin. Tayo po, ang hinihiling lang po ng Panginoon, commitment sa ating ministry, sa ating pagiging Kristiyano. Nais lang ng Panginoon na sa kabila ng pandemic, sa kabila ng new normal na ito, nararanasan natin, magpatuloy po tayo. Gawin po natin, tuparin po natin yung pangako natin sa Panginoon. Kung isusuko natin ang ating buhay, gawin natin yung mga pangako ito at sasabihin natin, Panginoon, isinusuko ko ang lahat. Ang aking mga kasalanan, ang aking mga kahinaan, paglilingkod ko sa iyo ang aking kalakasan. At ako'y nangangako na maglilingkod sa iyo. Sa panahon natin ngayon, na tinatawag na yun, mapapanatili natin ang ating faithfulness, ang ating katapatan sa Panginoon, sa pamamagitan ng pagtupad natin sa ating pangako sa Panginoon. Ikaw ay magiging tunay na alagad ni Kristo, tayo ay magiging tunay na alagad ng Panginoon kung uunahin natin ang Diyos bago ang sino pa man. Papasanin natin ang cross at susunod sa Panginoon. Tatapusin natin anuman ang nasimulan natin para sa Panginoon. Higit sa lahat, isuko natin ang ating buhay para sa Panginoon. So maraming salamat po mga kapatid sa gabing ito. So tayo po'y manalangin. Panginoon, aming Diyos, muli maraming salamat po sa gabing ito na muli mo kami pinaalalahanan kung gaano kakabuti sa aming buhay. Lord, ang aming pangako sa iyo, tulungan mo na matupad namin. Tulungan mo kami na sa lahat ng bagay, mauna ka namin. Tulungan mo kami, Lord, na sa lahat ng bagay, Panginoon, yung lakas namin na ibigay namin sa iyo. Tulungan mo kami, Lord, na tapusin namin anuman ang nasimulan namin sa iyo, Panginoon. At
Tulungan mo kami, Lord, nasa kabila ng aming mga pinagdadaanan, Lord. Kung kami man ay nahihirapan, tulungan mo kami. Anumang bigat, tuloy namin isuko sa iyo, pagkatiwala sa iyo, Lord, ang aming buhay. Dahil wala po kaming magagawa kung wala ka sa amin. Kaya Lord, maraming salamat po sa gabing ito. Minsan pa, salamat sa pagsama mo sa amin. Nawa ang mga salita mo, Lord, na aming narinig at ang pagbulay-bulayan, Lord. Patuloy mo itanim ito sa puso, isipan ng bawat isa at maging gabay pa rin. Upang kami, Lord, ay manatiling matatag, manatiling malakas at patuloy, Lord, natutupad sa mga pangako namin sa iyo. Salamat po, Ama. Tanging sa iyong papuri, pasalamat, pagdakila at pagsamba sa tanging pangalan ng si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas.